Hello. Good morning! Tayo pong lahat ay mag-uumpisa sa ating pananambahan sa araw na to. Alam ko pong busy ang iba, siguro dahil Pasko nga, mamaya Noche Buena, kaya wala po yung iba. So, umpisa na po natin upang mamaya makaalis na rin po yung iba kasi magluluto pa po. Merry Christmas po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po sa Isaiah 7:14, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel." Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po na pinaalala niyo sa amin uli ang kapanganakan ng inyong anak na si Jesus. Salamat po, Lord, dahil pinagkaloob niyo po siya sa amin upang kami po ay maligtas mula sa pagkakasala, upang kami po ay magkaroon ng pag-asa na maging kabahagi at maging anak niyo, Panginoon, muli, Panginoon. Sapagkat mahal niyo po kami at ayaw niyo po kami, Lord, na maluklok sa kasalanan, lumayo sa inyo, Panginoon, at mapunta sa impyerno, O God. Lord, salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng pagmamahal, pagbibigay sa amin ng kaligtasan na ngayon po ay tinatamasa namin, at bilang anak, may mga privilege kami na nararanasan na tanging ang inyong anak lamang, mga anak ng Diyos na tumanggap sa inyong anak na si Jesus ang mayroong ng mga ito, God. Salamat po, Lord, sa aming mga kasama na naririto. Pagpalain niyo po sila, Lord, at sa mga kasama namin na papunta rito, Lord, ingatan niyo po sila, Lord. At nawa po, makasama po namin sila, Lord, sa araw na to, sa pag-celebrate ng Christmas, sa pamamagitan ng araw ng pagsamba, O God. Salamat po, Lord. Pinagkakatiwala po namin ang mensahe mamaya at ang mga taong haharap dito sa harapan, O God. Tulungan niyo po sila na maibigay po nila ang mensahe na nais niyong iparating sa mga anak ng Diyos, O God. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Christmas is about the Son of God, Jesus. It is about how He came to give us love, joy, and peace. Joy to the world. The Lord is come, let us receive our King. Let every heart be bearing room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and heaven angels sing, and heaven and heaven. The sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Wonders of His love and
Joy, joy, sing it. Joy, joy, joy to the world. Joy, 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 sing it. Whoa, yeah. Sweetly singing your refrain, and the mountains in reply, echoing the joyous grain. Christ the Lord, the newborn King. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the road, the sinner
and His gospel is peace. Change shall He bring, for the slave is a brother, and in His name all the oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raising, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. You are the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compared to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. It ain't heaven done without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compared to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus.
are worthy to worship you, God. Hallelujah. 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 How sweet is your name, Lord. How good you are. Let us sing in the name of the Lord. Let us sing of you are. That could not hold you. The quail before you. The silence of us are sin and grave. The heavens are roaring. The rays of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Silence the night unto your name. Yours is the glory. Is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus that could not hold you. The better before you. You silent above all sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Silent above all sin and grave. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You are powerful, oh God. You are powerful, oh God. You have a wonderful name, O God. The name that gives us life, joy, and peace. Ang lahat ng anak ng Panginoon ay magsabing, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Maaari po muli tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Biblia. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas 2, verses 10 to 11. Muli, Lucas 2, verse 10 to 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo.
Good morning. Kumusta naman po yung ating kabisihan sa mga kabi-kabilang Christmas party? Yung iba siguro sa atin ay napagod na sa kaka-attend sa iba't ibang mga Christmas party. No? Si Jenny halatang pagod pa. Today, as we gather in the warmth of this season, nawa po ang ating mga puso ay umaapaw at umaalingaw-ngaw sa kagalakang hatid ng Kapaskuhan. Sa gitna ng mga kumukutitap at mga nagagandahang mga Christmas lights, mga sari-saring decorations, at mga awiting pamasko na naririnig natin, nawa ay hindi natin makakalimutan ang hindi nagmamaliw na katotohanan na ang kagalakang dulot ng Pasko ay mas higit pa kaysa sa mga ito. At ito ay naguugat sa malalim na mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Tayo po ay sandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po na muli niyo po kaming tinipon sa lugar na ito. Salamat po sa bawat isa na naglaan ang kanilang panahon upang makaparoon sa iyong presensya, makapiling ka. At sa umagang ito, Panginoon, nawa ikaw po ang siyang magministeryo sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, muli po ay ipalala niyo po sa amin ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko. Dalayan ko, Panginoon, yung Banal Espiritu ang siyang kumilos sa aming mga puso, pumuspos sa aming mga kaluluwa, Panginoon, at nawa hindi po kami aalis sa lugar na ito na hindi natatanggap ang mensahe at pagpapala na nilalaan niyo sa bawat isa sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, ang salita ay mangusap sa aming mga espiritual na puso, espiritual na tenga, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na ito nga po ay tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso. Pagpalain niyo po ang salita, itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let us begin by turning our hearts again to the sacred words of Scriptures in the Gospel of Luke. Kung binasa natin kanina sa Scripture reading, Luke chapter 2, verses 10 to 11. Sabi po sa English, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord.'" Now, in these verses, dito po ay masusumpungan natin yung essence of the joy of Christmas. We find the essence of the joy of Christmas in these verses. Sabi po roon sa binasa natin kanina, good news that brings great joy to all people. Ito po ay isang magandang balita na sabi po sa talatang ito ay maghahatid ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Sabi doon, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. The birth of Jesus Christ, the Savior, is the heartbeat of this joy. It is a joy that transcends time and space, reaching across cultures and generations, inviting us all to partake in the divine celebration of love and salvation. Sa umaga ito po ay muli tatlong bagay po yung ating titingnan. Ano ba itong kagalakan ng Pasko na tinutukoy dito? Embracing the true spirit of Christmas. Ano ba ang totoong espiritu ng Pasko? Ano ba ang totoong kahulugan o diwa ng Pasko? Una, we'll find the true spirit of Christmas sa pamagitan po ng true gift. The true gift. The true gift of Christmas can be interpreted in many ways.
Marami pong interpretasyon nito. Ano ba itong kaloob? Ano ba itong regalo? Ano ba itong tunay na regalo ng Pasko? Depending on your beliefs, depending on your perspective, ito po ay ilan lamang sa kahulugan o interpretasyon. Ano ba itong tunay na kaloob ng Pasko? Una po, makikita natin diyan yung gift of faith and salvation. Kung ikaw ay Kristiyano, ang tunay na regalo ng Pasko ay ang regalo ng pananampalataya at kaligtasan. Para sa maraming Kristiyano, ang tunay na regalo ng Pasko ay ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagsilang ay naghatid ng pag-asa, naghatid ng pag-ibig, kapatawaran sa sangkatauhan. At ito po ay isineselebrate natin bilang panahon ng kagalakan at kapayapaan. Kaya nga, tuwing Christmas, yung mga pamilya na hindi nagkakasundo o may mga alitan, kapag Christmas ay nagkakaroon ng panahon na magkapatawaran at muling magkasundo. No? Sa pamagitan po ng mga family reunions, no? Yung po mga magkakapatid na hindi nag-uusap ng ilang buwan na, pag nagkita-kita sa Christmas reunion, ay nagkakaroon po ng reconciliation. No? So that's why Christmas is a time of forgiveness, a time of peace, at sa pamagitan po ng totoong regalo ng Pasko, ang regalong pananampalataya at kaligtasan, ito pong pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, nagbigay sa atin ng pag-asa, pag-ibig, at higit sa lahat, kapatawaran sa sangkatauhan. Sa iba, ito ay maaring gift of family and loved ones. Christmas is a time. No? Kaya nga, kapag Christmas, usually, may mga family reunions. No? Natatandaan ko nung bata pa ako, siguro, sinlaki-laki ni Lyle, no? Every Christmas, meron kaming family reunion doon sa aking father side. No? Hindi po pumapalya yun, taon-taon. No? Nag-iikot lang po ng venue. 3 lang naman sila magkakapatid. No? So kaya, halimbawa, ngayong Pasko sa amin ang venue, so susunod naman doon sa isang kapatid niya. So 3 lang naman silang kapatid, so 3 bahay lang, iniikutan namin tuwing Pasko. No? So every Christmas yan, hindi pumapalya, nagpupunta po kami doon sa bahay ng aming mga kamag-anak para magkaroon ng family reunion. Kaya magkakakilala kami ng mga pinsan ko sa father side. At medyo close kami ng mga pinsan ko sa father side. Pero doon sa mother side, bibihira kami mag-reunion. Huling reunion yata namin ay college pa ako. So ilang taon nang nakalipas. Kaya yung mga kamag-anak, mga pamangkin ko sa pinsan ko sa mother side, hindi ko na nga makakilala. Hindi na kami magkakakilala sa dami namin. Nung huli nag-reunion kami, napuno namin yung basketball court doon sa eskwelahan. No? Ganon karami yung mga kamag-anak ko sa mother side. Pero sa father side, konti lang. No? So kaya medyo close kami doon sa mga pinsan ko sa father side. So, para sa iba, the gift of Christmas, the true gift of Christmas is the gift of family and loved ones. Because it is a time of gathering with loved ones, old and new. Ito po'y panahon na i-celebrate natin yung magandang samahan sa pamilya, sa mga kaibigan, at i-cherish natin ang mga taong mahalaga sa atin. Sa iba naman, it is a time, the gift of giving. The true gift, para sa ibang tao, the true gift of Christmas is the gift of giving. Traditionally, Christmas is a time of giving gifts. No? Ito po ay nakagisna na natin, naging tradisyon na kapag araw ng Pasko, nagbibigayan tayo ng regalo. No? At ito po ay nagdudulot ng kasiyahan doon sa nagbibigay, lalo na yung binibigyan. Diba? No, ang saya pagka tumatanggap ka ng regalo, at the same time, yung nagbibigay na regalo ay masaya din siyang nagbibigay ng regalo. So both the giver and the receiver, pareho silang masaya. At kahit na nga yung smallest act of kindness lang, it can make a difference. No? Ito po'y paalala sa atin that it is better to give than to receive.
Again, kahit nga small act of kindness lang yung binigay mo, ito'y isang malaking bagay po at nagdudulot ng kasiyahan doon sa tumanggap. At higit sa lahat, ito rin ay nagdudulot ng kasiyahan sa iyong puso. So, ultimately, the gift of Christmas is up to each individual to decide. The true gift of Christmas is up to you. Ano ba para sa iyo yung tunay na regalo ng Pasko? Alin ba doon sa mga binanggit ko kanina, para sa iyo ang tunay na regalo ng Pasko? And it's up to you to decide kung alin doon yung para sa iyo ang pinaka-tunay na regalo ng Pasko. Is it the gift of family, or is it the gift of faith and salvation, the gift of family and loved ones, or the gift of giving? Bahala na kayong mamili. Now, sa mga exchange gift at salo-salo, kasama ang mga mahal sa buhay, wag po nating kakalimutan yung pinakamagandang regalo. Ang regalong pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. In the hustle and bustle of holiday preparations, it is easy to lose sight of the significance of this gift. The joy of Christmas is not found in material possessions, mga kapatid. Hindi po ang tunay na kagalakan o kasiyahan ng Pasko ay hindi masusumpungan sa mga material na bagay. The joy of Christmas is found in this immeasurable love that prompted God to send His only Son into the world, to give us hope, to give us salvation. That's the true gift, the true meaning of Christmas. Pangalawa, let us learn to embrace joy amidst challenges. Paano ba ito? Embracing joy amidst challenges is beautiful, yet ito po isang demanding. It's a demanding pursuit. Ang picture nga nito, para kang naghahabol ng alitap-tap. Alam niyo ba yung alitap-tap? Yung dito wala na tayong makikitang alitap-tap, no? Pero nung bata ako, doon sa amin sa probinsya, kapag gabi, marami yan, no? Yung papatay sinding ilaw doon sa isang uri na insekto, yung firefly sa English, no? Alitap-tap, no? So, embracing joy amidst challenges, para ka raw naghahabol ng alitap-tap sa gitna ng bagyo. Seemingly impossible, yet potentially magical. However, kagaya ng alitap-tap na nagtataglay ng kumukurap-kurap na ilaw, munting ilaw o munting liwanag sa dilim, ang ating joy ay maaari ding kumurap-kurap hanggang sa tuluyang mawala. Lalo na sa panahon na ikaw ay dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok at mahihirap na sitwasyon. Merong possibility na yung ating joy ay kumurap-kurap at tuluyang mawala because of challenges, because of mga pinagdadaanan natin, because of mga problema natin. Ito'y mga joy stealer. Maaring maagaw nito yung ating kagalakan. Remember, embracing joy amidst challenges is a journey, not a destination. Now, there will be days na we will feel easier than others. Maaring sa ibang araw ay feeling natin ay okay lang, no? Magaan ang pakiramdam. But for some people, hindi ganun yung kanyang sitwasyon. So, the effort itself is a testament to your resilience and inner strength. So, depende yan sa iyong resilience. Kapag sinabing resilient ka, ay hindi ka basta-basta bumibigay. So, depende sa iyong resilience at inner strength. Now, each spark of joy you cultivate illuminates the path forward, showing you that even in the darkest times, there is always light to be found. Ba? Sabi nga doon sa kanta,
there's a light at the end of the darkness. No? Sino nga ba kumanta nun? Si Christian. No? There's a light at the end of the darkness. So mahalagang acknowledge po natin, mga kapatid, para sa ibang tao, ang Christmas season ay panahon ng struggle. Maaring tayo, masaya tayo, joyful tayo dahil nakatanggap tayo ng 13-month pay or some bonuses or incentives. But for some people, this is not the case. So, for some people, ito'y panahon ng struggle. Ito'y panahon ng kalungkutan. Kasi mararamdaman na nila yung kanilang kahirapan. Dahil nga nag-struggle sila na sa pang-araw-araw nga lang, nag-struggle sila maglagay ng pagkain doon sa lamesa, lalo na ngayong Pasko. So for some, it is a struggle. Ito'y panahon ng struggle. Yung iba naman, yung mga nawala ng mahal sa buhay. No? It is a time of loneliness. Lalong-lalo na kapag Christmas, naaalala lang yung kanilang mahal sa buhay na dati nilang kasama nagse-celebrate, ngayon wala na. It's a time of loneliness, hardship, and it can cast shadows over the festivities. However, kagaya po na sinasabi ko kanina, the joy of Christmas is resilient. Ito yung isa sa mga katangian natin mga Pilipino. Resilient tayo. Na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trahedya na pinagdadaanan natin, we can still smile. Sabi nga doon sa kantang pambata, we can smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. But if you don't have Christ in your vessel, nako, hindi ka talaga makakangiti. But if you have Christ in your hearts, if you have Christ in your vessel, you can smile at the storm until He takes you home. The spirit of Christmas or the joy of Christmas is resilient. Hindi po ito basta-basta sumusuko. May kapangyarihan ito na magningning kahit nasa pinakamadilim na sulok ng ating buhay. Sa ating pagdiriwang, let us try to reach out to those people na maaaring nangangailangan ng encouragement, maaaring nangangailangan ng comforting word, or anything na pwede nating maitulong, or maybe just a gesture of kindness. Not necessarily material things, not necessarily financial, but even just a small gesture of kindness can bring encouragement, can bring smile to that person na nangangailangan ito. Pangatlo, spreading joy. Palaganap natin ang kagalakan, ang joy ng Christmas, hindi dapat itinatago. Hindi ito dapat sinasarili. Hindi ito dapat pinagdadamot. Ito ay dapat ibinabahagi. Ito'y paanyaya sa atin na ipalaganap ang pag-ibig, kabutihan at kagandahang loob na kagaya ng pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang walang hangganang pag-ibig sa atin. Sa ating mga tahanan, sa ating komunidad, and beyond our communities, let us be bearers of joy, bringing hope to the hopeless and light to the darkness. Ito pong pagpapalaganap o pagbabahagi ng kagalakan na ito, it is a wonderful endeavor that can positively impact both individuals and communities. Ito po ilan na sa mga bagay na pwede natin gawin. No? Yung binabanggit ko kanina pa, yung random act of kindness. Paano ba ito? Kahit na yung mga, we can perform small, unexpected act of kindness for others. No? Pwedeng ilibre mo siya ng kape, o bigyan mo ng kahit candy lang, no? Anything. O pwede mo siyang pagbuksan ng pinto. No? O kaya, yung kasamahan mo sa trabaho, nakita mo na sobrang siya, discouraged, so mag-iwan ka ng small note doon sa kanyang table. So it can afflict her spirit or his spirit, no?
ano man yung kanyang pinagdadaanan, mabasa niyo yung note, no? Malaking bagay ito. So just a random act of kindness. Ano ba yung pwede natin gawin? Mga maliliit na bagay, unexpected act of kindness para sa ibang tao. We can spread the joy sa pamagitan po nito. Pangalawa, smile and be positive. A smile, ito pong smile ay nakakahawa po ito. No? So kapag nakita ka ng taong nakangiti, no? Magagaya rin sila. Ngingiti din sila. Diba? Pero kung nasa lubong ka nakasimangot, simangot din yan. Pero kung nasa lubong kang nakangiti, no? Ngingiti din yan. So, let us smile and be positive because this can be contagious. Nakakahawa yan. No? At maging intentional tayo sa pag-spread ng positivity by sharing a smile. O kaya, offering a kind word. No? Wow! Ang ganda ng buhok mo. Pero siguraduhin lang natin na totoo yung sinasabi natin. Baka nang bobola ka lang. No? Tapos pagharap niya sa salamin, hindi na pala totoo yung sinasabi mo. No? Wow, ang ganda ng damit mo. No? Just something, a kind word. Or expressing gratitude. Oy, salamat doon sa binigay mo. Ha? No? So, kahit na munting pasasalamat. No? Thank you note. No? Pwede tayong magbigay niyan. Or share compliments. I-compliment natin yung ibang tao. Acknowledge natin yung kanilang strength o yung kanilang mga achievements. It can make someone's day at ito po ay magbo-boost ng kanilang confidence. Magpapadagdag ito ng kanilang confidence sa sarili kapag merong nagko-compliment sa kanila. No? Pwede rin tayong mag-volunteer, maglaan ng panahon, mag-volunteer tayo na tumulong sa iba. Diba, nakita mong ang bigat-bigat ng kanyang dinadala, pwede mo siyang tulungan, magbitbit. No? Anything na pwede nating magawa, kahit maliliit na bagay. No? Or, we can celebrate milestones. I-acknowledge natin, celebrate natin yung achievements or yung milestones sila sa yung mga tao nakapaligid sa atin, yung mga nakakasalamuhan natin. It could be personal accomplishment, work achievement, or a special occasion. Celebrate milestones. We can also organize surprise gatherings, kagaya nung madalas nating ginagawa rito. No? Tuwing birthday ko, hindi pumapalya. May mga surprise gatherings. Although, alam ko na in advance, pero nasusurprise pa rin ako. No? So, surprise gatherings. Magplano tayo o let us plan a surprise gatherings or parties for friends and family. I-celebrate natin mga special moments and let us create lasting memories. You can also share inspirational content sa iyong social media. No? Kesa kung ano-anong ina-upload mo ron sa iyong TikTok, no? Why don't we share inspirational content? Kesa pagiling-giling ka lang palagi roon, mag-share ka naman ng inspirational content para ma-inspire naman yung nakakapanood sa'yo. No? Hindi yung pag napanood ka doon, ano ba naman yan? Listen and support. Be there for others by actively listening and providing support when needed. Sometimes, yung makinig ka lang, malaking bagay na po ito. It can make a significant difference. Pakinggan mo lang yung sinasabi niya. Pakinggan mo lang yung mga sama ng loob na hinihingan niya sa'yo. No? Makinig ka lang. Madalas, di naman natin kailangang magsalita. Makinig lang. Ang kailangan lang naman ng ibang tao, meron lang makikinig sa kanyang mga hinaing. Kahit di ka magsalita, makinig ka lang. Listen and support. By listening, you are showing your support to them. So, let us spread the joy of Christmas. Huwag po nating sarilinin, po nating ipagdamot. Palaganap natin, ibahagi natin ang kagalakan ng Pasko.
Ito po yung iiwan ko sa inyo. May the joy of Christmas dwell richly in your hearts, and may you experience the love and peace that surpass all understanding. Go forth, carrying the light of Christ, and may your lives be a testimony to the joy that comes from knowing Him. Merry Christmas, and may God bless you abundantly. Tayo po'y manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you as we bask and celebrate in the joy of Christmas. We thank you for the gift of your Son. Salamat po sa pinagkaloob mong regalo sa amin, ang iyong bugtong na anak na si Kristo. Nawa, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang siyang pumuspo sa aming mga puso, at ito po'y mag-overflow sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. Nawa itong pag-ibig na naranasan namin, natanggap namin mula sa inyo, ay mag-umapaw sa aming mga puso. At ito rin po ay makaabot sa mga mahal namin sa buhay, sa mga taong nakakasalamuhan namin. Help us to be instruments of joy, spreading kindness and compassion to all. Sa gitna ng mga selebrasyon ngayong Pasko, nawa, ma-remember po namin na ang tunay na kahulugan ng Christmas ay ibahagi ang mabuting balita ng inyong pag-ibig sa mundo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat at Merry Christmas po sa ating lahat. Para naman po sa ating pagbibigay, ang bawat isa ay makibukas sa Levitico 27:30. Levitico 27:30, sabi po ng ating Panginoon dito sa kanyang salita, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Maaari na pong magbigay ang bawat isa. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give. Panalangin po natin ang ating mga ikapo. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, sumasamba, at itinataas, Panginoon, ang inyong banal at dakilang pangalan sa mga oras na ito. Panginoon, patuloy naming panalangin na ang bawat ikapo na ito, Panginoon, ay magamit sa inyong gawain. Patuloy namin itong idinudulog sa inyo, Panginoon, nawa, Panginoon, ay ang mga ikapong ito ay magsilbing, Panginoon, na matugunan yung lahat ng pangangailangan, Panginoon, sa iglesyang ito. At panalangin ko rin po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagbigay, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng kanilang buhay na pangangailangan, O God. Tulungan mo sila, samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. At patuloy ko rin pong panalangin, Panginoon, yung mga hindi nakapagbigay, Panginoon, tulungan mo rin sila, dakilang Diyos. Samahan mo sila, Panginoon, tulungan mo sila na matugunan din ang kanilang pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang patuloy na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, hindi man sambitin ng aming mga labi, Panginoon, alam ninyo, Panginoon, yung lahat ng aming pangangailangan. Sa aming paghinga pa lamang, Panginoon, alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tagapagbigay. Ikaw ang Diyos na tagapagpagaling. Ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay, Panginoon, ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa inyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala
ang lahat-lahat, hindi lang sa kapirahan, Panginoon, bagkus, Panginoon, yung panahon namin, ipinagkakatiwala namin sa inyo, dakilang Diyos. Tunay, Panginoon, na sa buong taon na ito, hindi mo kami pinabayaan, hindi ka nagkulang sa amin. Sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming pinagdaanan, sa lahat ng aming kalungkutan, ikaw ang naging sagot, Panginoon. Sa bawat panalangin namin, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan sa lakarin namin, sa paglilingkod namin sa inyo. Kaya naman, Panginoon, ang bawat ikapong ito, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ng buong puso, kaluluwa at Espiritu Santo, Panginoon. Sa inyo, Panginoon, namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, kabanalan at kapasalamatan sa tanging pangalan lamang ng aming Diyos na si Jesucristo na aming tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po. Merry Christmas po sa lahat. Impronto po ito kasi may sakit si Ninang Ellen. Ayun. Welcome po sa lahat na sa umagang ito, sa mga bago po na sa ngayon walang bago, mga busy yung iba. Nagpapasalamat po kami sa leaders na for today, sa call to worship, si Ate Jenny Taton, sa scripture reading, si LJ Malang, sa call to offering, si Jenny Rose Vasquez, sa speaker natin for today, si Pastor Rapi Malang. At nagpapasalamat din tayo sa mga praise and worship team na patuloy na sumusuporta sa gawain ni Lord. Sa song leader natin ngayon, si Ate Jenny Taton. Sa backup, sa ngayon wala. Sa guitarist, sa keyboard, at saka sa drummer, si Joseph, Sir Jermaine, at saka si Jasper. Ayun po, yung church activities natin, patuloy nating suportahan. Yung prayer meeting every 8 o'clock ng Wednesday. Dito po sa church ang venue. Ang Youth Connect natin every Saturday sa mga boys, 5 p.m. Na pinangungunahan po ni Pastor Vlad, at saka ang mga girls natin na pinapangunahan ni Sister Leisure sa after service po. Sa ngayon po wala si Sister Leisure. Alam ko nasa sila, Laguna. Nandun sa tita, pinsan nila. And then yung every Saturday po natin, every children's ministry na pinapangunahan po ni Sister Jenny Rose Vasquez. Every 3 p.m. po yun. Patuloy din po natin sanang suportahan. Especially dun sa mga nag-i-sponsor po ng pagkain. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support po sa children's ministry, kasi yung mga bata talaga doon natin mahihikaya talaga na mag-church, na mag-attend. Kasi pagka may mga food, usually kasi maraming produkto dito ng mga children's ministry dahil doon sa pagkain. Kaya patuloy natin pong supportahan. Kasi syempre mga bata, di ba? Pagka bata, gusto talaga pagkain. Ayun po. Happy anniversary po sa lahat ng nag-celebrate ngayong December. Isa po ako doon. December 18, si Vlad and Cathy. Sa December 20, si Ate Annalyn at saka si Jeff. Si December 21, si Ate Michelle at saka si Kuya Reggie. December 24, ngayon, si Nanay at saka si Tatay. Ayan, buti nga nakumbinsi namin si Tatay mag-church. Ngayon, anniversary po nila, 47 Tay? 48 years of together talaga, no? Di ba sana tayo din? Ayan. Magse-celebrate po ng birthday si Gab, December 29 po. At saka si Shaira Gamos, December 31. Ayun po. Yun lang po sana. I-celebrate natin ang Christmas ng masaya, gift giving. Ayan po. Thank you po. Yan, thank you, Cathy. Mas okay pala pag si Cathy mag-announcement, Ikaw na lang kaya lagi.
Okay, sige po tayo manalangin. Tayo po tumayo para sa ating sama-samang closing prayer. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa buong taon na ito na hindi po namin naranasan na kami po ay inyong pinabayaan. Salamat po sa inyong patuloy na pagkalinga at nawa nga po sa aming pagdiriwang ng Pasko. Huwag po namin kakalimutan ang tunay na diwa nitong Pasko na ikaw'y dumating dito sa lupa, nagkatawang tao para kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan, bigyan kami ng pag-asa, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nawa po, ikaw po ang maging sentro ng lahat ng selebrasyon sa bawat pamilya, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na samahan niyo po yung mga nakakaranas ng kalungkutan ngayong Pasko dahil may mga mahal sila sa buhay na namimiss nila. Dalayan ko, Panginoon, na samahan niyo po sila, encourage niyo po sila, i-lift up niyo po sila. At sa mga nakakaranas ng kakapusan, Panginoon, dalayan ko na patuloy niyo po silang pagpalain. At nawa nga po sa Kapaskuhang ito ay ang bawat pamilya ay magkakaroon ng masayang pagsasama-sama. Anuman ang pagsasaluhan, Panginoon, samahan niyo po kami sa selebrasyon na ito. Nawa po, hindi po kami titingin sa mga handa o sa mga regalo. Sa halip, Panginoon, ikaw po ang titingnan namin. At sa pamagitan nito, ito po magdudulot ng tunay na kasiyahan sa aming mga puso. Hindi po ang material na bagay, hindi po ang mga pagkain, kundi ikaw po ang tunay na pagdudulot ng totoong kasiyahan sa aming puso. Puspusin niyo po ng kagalakan ng aming mga puso. At nawa nga po, ikaw rin po ay malugod at mapagpala at maitaas sa selebrasyon na aming gagawin kasama ang kani-kanyang pamilya. Ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ang pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyong lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Magandang umaga po at Merry Christmas sa inyong lahat.